Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, lahat po ng mga sumusubaybay po sa programang Ayon sa Biblia. Isa po ito sa mga programa po natin ang lagi po nating namnamin ang leksyon. Aripasuhin po natin ang ating aralin sa buong sanlinggo. Okay, so ito po yung ating laging ginagamit. Okay, so sa mga kaibigan po natin dyan na wala pa pong kopya nito, ay libre po kayo na mag-avail po nito. At pwede po kayong magtungo sa pinakamalapit na Seventh-day Adventist Church sa inyong lugar. Pag sa ganun ay magkaroon po kayo ng sariling kopya, itong guide po natin. At pwede rin po kayong mag-join every Saturday po sa Sabbath School Lesson Discussion. Libre po kayong magtanong at libre din po kayong mag-share sa kung ano po ang inyong natutunan dito po sa atin pong aralin. Okay? So, ito po muli ang inyong lingkod, Brother Ariel Pioson, ay nag-aanyaya po sa inyo na samahan niyo po ulit ako sa ilang minuto pong pagtalakay po ng ating leksyon. Okay, so bago tayo magpatuloy ay sandali po muna tayong manalangin. Manaming banal na makapangyarihan po kayo sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito na kung saan, Panginoon, ay muli ay inyo po kaming pinahintulutan na magpatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita. Amang banal, salamat ng marami sa kalakasan, sa kalusugan na patuloy na ginagawa niyo po sa amin. Muli ay tulungan po kami sa aming pag-aaral na maunawaan po namin ito. At higit sa lahat ay tulungan po kami na maisakabuhayan ito, Panginoon. Pag sa ganoon ay maging epektibo po kami na iyong mga lingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay. So, ilalagay ko lang po dito yung ating subscribe button and bell icon. Pakiclick lang din po and pakishare na rin para po sa ating mga kaibigan at ating mga kamag-anak nang sa ganun ay masaksihan din po nila ang ating pong paraan ng pag-aaral. Ito po ay isa na ring paraan po natin para maipangalat po ang pabalita po ng ating Panginoon. Okay? Ang pamagat ng ating aralin po ngayon ay misyonero at leader ng pagsamba. Isa na namang napakaganda, no? Misyonero. Sino kaya itong mga tinutukoy na misyonero at mga leader po ng pagsamba? Okay, so ito po yung talata natin ay manggagaling po sa Isaias Kapitulo 66 at ang mga talata ay 19 hanggang 21. Okay, sige, basahin po natin. Ito po yung mababasa sa talatang 19 hanggang 21. Magpapakita ako ng himala sa kanila at ang mga natitira sa kanila ay susuguin ko sa mga bansang Tarsis, Pul, Lud, mga mamayan. Ang mga mamayan nito ay tanyag sa paggamit ng pana. Sa Tubal, sa Gresya at sa iba pang malalayong lugar na hindi nakabalita tungkol sa aking kadakilaan at hindi nakita ng aking kapangyarihan o nakakita ng aking kapangyarihan. Ipapahayag nila ang aking kapangyarihan sa mga bansa at dadalhin nilang pauwi mula sa mga bansa ang lahat ng mga kababayan ninyo na nakasakay sa mga kabayo, sa mga mula, sa mga kamilyo, sa mga karwahe at sa mga kariton. Dadalhin nila sila sa banal kong bundok sa Jerusalem bilang handog sa aking katulad ng ginagawa ng mga Israelita na naghahandog sa akin sa templo ng mga handog na pagkain na nakalagay sa mga malinis na lalagyan. At ang iba sa kanila ay gagawin kong pari at mga katulong ng pari sa templo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So ito po yung ating susing talata. So ngayon po, mga minamahal na mga kapatid, isinugo po ng Diyos yung mga natirang buhay. Saan po? Doon po ito sa pagitan po, kasi ang Book of Isaiah ay isinulat po ito, at lalo na itong chapter 66, ito po yung sa panahon po ng pagkabihag po during the Babylonian exile. Ang ating pag-aaral ay mula sa Babylonian exile hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Ito pong part ng ating araw ng Martes sa Marso 23. Okay? So isinugo po ng Diyos yung mga natirang buhay sa kanyang pagwasak patungo sa mga dulo ng daigdig sa mga taong hindi nakakaalam tungkol sa Diyos. Kanilang ipahahayag ang aking kalawalatian sa gitna ng mga bansa. In short po,
mayroon pong nangyaring pagpapakalat po talaga ng pabalita before pa na dumating si Jesus. So, mayroon po mga Hebreo po talaga na humayo sa ibang mga bansa upang ipakilala din ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman ang sabi po dito sa ating pag-aaral ay isa po itong sa pinakamalinaw na pahayag sa Lumang Tipan sa tema ng misyonerong pag-abot. Sa ibang salita, hindi lamang aakitin ang mga tao sa bansang Hebreo, kundi may mga taong Hebreo din na pupunta sa ibang bansa para turuan sila tungkol sa tunay na Diyos. Isang halimbawa na malinaw sa Bagong Tipan, bagaman may mga Hudyong sa pag-abot misyonero sa pagitan ng pagbabalik. Ito na po yung binanggit ko kanina. Ito po ay medyo negative nga lang po yung context. So ito po yung patunay po itong talatang babasahin po natin. Yung misyonerong pag-abot sa pagitan ng Babylonian exile hanggang sa panahon po ni Jesus. So ito po sa Mateo 23 at 15, basahin po natin. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kayong mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa. Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo at mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. Yung salin po na binasa ko ay ang salita ng Diyos, yung mas magaan na salin. Okay, so ayan po, medyo negative nga lang ang dating pero ito po yung proof or patunay na before pa dumating si Jesus ay may mga Hebreo na pong humahayo, sapagkat yung pag-aakit ng Diyos hindi lamang po yung mismong mga Hebreo or mga Hudyo at ang inaakit ng Diyos patungo sa kanyang paanan, patungo sa paglilingkod para sa Diyos, kundi pati na rin po yung mga hindi po Hebreo ang kanilang dugo or hindi sila Jewish by blood. Okay, so dati po kasi ang pinahintulutan lang ng Diyos na maglingkod sa loob ng templo ay walang iba po kundi yung mga lahi lang po ni Aaron at ni Levi. Okay? So hindi nga porket Hudyo ka ay qualified ka na para maglingkod po sa templo. Pero sa pagdating po ni Jesus Christ at sa panahon po nating Kristiyano ay nagbago po ang takbo po ng panahon. Hindi na lang po sila ang hinihikayat po dito. Okay, so ito po ang sa Kolosas 1:23, patunay po ito na mismo si Apostol Pablo po sa pagdating naman na po ni Jesus ay talagang isa sa mga Hebreo na humayo po, pumunta po sa ibang lugar para po mangaral. Ito po ang sabi sa 1:23 ng Kolosas. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. So isa sa mga example, si Paul po ay ang pabalita ng Diyos ay hindi lamang po dinala sa bansa lang po ng Jewish nation, kundi ito po ay dinala rin sa ibang bansa. At ito po ang dahilan kung bakit pati tayo mga Pilipino ay narating po ng ebanghelyo po ng ating Panginoong Diyos dahil po sa paghayo po ng mga mangaral po simula po kay Jesus Christ sa kanyang 12 alagad na pinili at sa iba pang mga naging mga alagad na nangalat na po sa pangaral po ng salita ng Diyos. Kaya po tayo ay nakarinig na rin po ng pabalita at maging po sa iba't ibang bansa ay narating na po ng pabalita. Although sa panahon po natin ngayon ay hindi pa naman talaga totally lahat. Okay, so ang sabi po ay handog po. So dito po sa mga talata na binasa po natin ay noon sa panahon ng Lumang Tipan, yung handog po nila bukod po sa topa, bukod po sa mga hayop na pinapatay, ay meron pong mga handog po sila na yung kanilang ibinibigay, yung grain po, yung kanilang mga pananim, ay ginagawa din po nila itong handog. Okay, so sa Isaias po, sa Isaias 20, ito pong ating mababasa. At dadalhin nilang pauwi mula sa mga bansa ang lahat ng mga kababayan ninyo na nakasakay sa mga kabayo, sa mga mula, sa mga kamilyo, sa mga karwahe, at sa mga kariton. Dadalhin nila sila sa banal kong bundok sa Jerusalem bilang handog sa akin, katulad ng ginagawa ng mga Israelita na naghahandog sa akin sa templo ng mga handog na pagkain na nakalagay sa mga malinis na lalagyan. Okay, so inihalin tulad po ng Diyos na kung paano po naghahandog ng mga pagkain
mula po doon sa mga pananim po nila ng mga Israelita, ay gayon din ang sinabi po dito sa propesya po ni Propeta Isaias, na itong mga tao na ito na galing po sa malalayong lugar na dadalhin po sa bansang Israel, nahihikayatin po sa Panginoon, sila na po ngayon ang magsisilbing handog. Tao na po yung magiging handog, hindi na po yung pagkain, hindi na po yung mga kinakatay ng mga hayop. Actually po sa panahon po natin ngayon, mayroon din pong nakatala po sa banal na kasulatan na sa panahong Kristiyano, ang paghahandog na po natin ay hindi na po yung mga tupa, hindi na po yung mga bunga ng mga pananim po natin na dadalhin pa po sa simbahan or para ihandog sa Panginoon, kundi ano po yung handog na po natin. So sa Roma 12 at 1, ito po yung mababasa. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Okay. Kapag ang Israelita ay nagdadala ng handog, sumasamba po. Every time na nagsasamba sila, meron silang handog. So tayo naman po, pag sumasamba po tayo, ano naman po yung ating handog? Walang iba po kundi ang ating katawan, ang ating sarili, yung haing buhay na po natin na inihahandog sa ating Panginoong Diyos. And that is the reason why na kinakailangan na maging malinis po ang ating sarili, sapagkat haharap po tayo sa ating Diyos sa pagsamba. Meaning po ay kinakailangan po tayong mga naakit na po sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, dahil sa pagkarinig po natin ng pabalita na mayroon pong bugtong na anak ng Diyos sa katauhan po ng ating Panginoong Kristo na namatay po sa cross ng Kalbaryo alang-alang sa ating mga kasalanan. Nang marinig po natin ito at tinanggap natin siya bilang ating pong personal na tagapagligtas, ay kinakailangan naman po na humingi po tayo ng kapangyarihan na kapangyarihan na matalikuran, maiwanan, or maalis po natin ang lahat po ng ating mga kalikuan sa ating sarili. Nang sa ganun po ay pag sumamba tayo sa Diyos, ang ating sarili, ang ating katawan na ngayon ang bilang handog or hain na walang bahid po. Okay? So yan po ang panawagan po sa atin, dahil tayo po ay nabubuhay na ngayon sa panahong Kristiyano. Ngayon po, noong panahon po ay mga lahi lang po talaga ni Aaron, at ito po yung mababasa sa Bilang 8:11. Si Aaron ang magtatalaga sa kanila sa aking presensya bilang espesyal na handog mula sa mga Israelita para makapaglingkod sila sa akin. Okay? So, although sa panahon din po ng Israel, ang sabi din po dito sa Bilang 8:11, si Aaron yung magtatalaga sa aking presensya bilang espesyal na handog mula sa Israelita para maglingkod sila sa akin. Okay, so pagka naglingkod ka sa Diyos, ikaw din ay maituturing na isa kang handog. So patunay na ngayon, patunay na tayo na ngayon, yung mga pari at mga Levita na po tayo ngayon, mga kapatid, ngayon, sige, basahin po muna natin. Maganda po yung mababasa po natin sa unang Pedro 2:9 at 10. Kasi po, sa panahon po ng Israel, ang mga handog o hinihandog sa Diyos para maglingkod ay yung lamang mga lahi po ni Levi at yung mga lahi po ni Aaron. Pero po, yung mababasa natin sa unang Pedro 2:9 at 10 ay ito po ang ating mababasa. Ngunit kayo'y mga taong pinili. Ayan sabi, pinili. Mga maharlikang pare at mga mamamayang ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati, hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop niya kayo. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinawaan niya kayo. Okay, so ito po mga kaibigan at mga magulang, tayo na daw po ngayon, ang sinasabing kayo'y taong pinili, maharlikang pare, ibig sabihin, ay tayo na po, yung mga Kristiyano po, yung gaganap po ng tungkulin po ng Levita at mga pare na hindi lamang para maglingkod po sa pagsamba or manguna sa pagsamba sa loob po ng simbahan, kundi maging daan na rin po tayo, na maging misyonero na rin po tayo, na magdala po o maghatid ng pabalita sa lahat po ng mga bansa.
Ngayon, especially na po sa mga Seventh-day Adventist, no, tayo ang misyonero na taglay natin mismo alin? Yung pangalang Seventh-day Adventist. Yung the name itself, sabi nga, ng ating church, is ito na po mismo yung pabalita na rin po ito na kinakailangan na gampanan po natin yung ating tungkulin at ibahagi po natin kung ano po ang ating pananampalataya. So, ang magpakilala pa lang na ako ay isang membro ng Seventh-day Adventist ay part na rin po ng evangelism po iyan. Kasi yung pangalan pa lang ng atin pong samahan pang reliyon ay mismo pong pabalita na rin po siya mismo. Seventh-day Adventist, ibig sabihin, tayo po yung peculiar people na nangingilin po ng araw ng Sabat, which is itong araw ng Sabat na ito ay pinili po ito ng Diyos na espesyal na araw at habang po tayo ay naghihintay sa pagparito po ng ating Panginoong Hesukristo. So, part po ng evangelism, part po ng pabalita po itong katotohanan na ito na siya mismong nakakabit po sa pangalan po ng ating pananampalataya. Okay, so, ang unang mga pare at mga Levita ay sila po yung mga Israelita. Sa Exodo 19:6 ang sabi, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Kasi kita niyo po mga kaibigan, so yan po ang dati po sa Lumang Tipan, pero during the time ng mga Kristiyano ay tayo po yung tinawag ng Diyos. Kaya po ang apila po ng ating Panginoong Jesucristo, once na ikaw ay naging Kristiyano at tumanggap ka na sa ating Panginoong Jesucristo, ay meron ka na pong responsibilidad. Ano po yung ating responsibilidad? Yung responsibilidad po na katulad po nila Pablo at naunang mga apostol, na sila po ay humayo at ipinamalita po kung ano po yung katotohanan na kanilang tinanggap, narinig mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kaibigan, handa ka na ba nagampanan ang pagiging maharlikang pagkapari ng pagkatawag po sa atin? Kaya humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon nang sa ganun ay magampanan po natin nang naaayon sa kalooban ng Diyos ang atin pong tungkulin bilang mga Kristiyano. Hari nawa ay magliwanag po tayo, magkaroon po ng tunay na pagbabago sa buhay po mismo natin sa tulong po ng Banal na Espiritu, nang sa ganun ay lalo po tayo maging epektibo na kanyang mga lingkod. Okay, so hanggang dito na lang. Salamat ng marami sa inyong pagsama. Tayo po muna ay mananalangin. Mapagmahal po naming Diyos, sa mga kapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat na muli po ninyo kaming sinamahan at pinaalalahanan na kami nga ay tunay na inyong mga pinili. Kami po ay mayroon pong lahing pagkamaharlika na pagkapari, na kami po ay dapat na maging mga leader at misyonero po sa panahon po na aming kinabubuhayan sa ngayon. Tulungan kami, O Diyos, sa maging matagumpay sapagkat hindi po ka namin ito magagawa sa sarili lamang po namin. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Jesucristo. Amen. Okay? So, don't forget po to subscribe sa channel po natin. I-share na rin po natin. Part na rin po ito ng ating evangelism. Once na i-share po natin ang video ito, lalo na po doon sa mga kaibigan at mga kilala po natin na hindi pa po alam ang atin pong pabalita. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.